Ate, paluto naman po. Kahit second phase na ito ng community organizing, marami pa rin ginagawa dito. Bubuo tayo na mga committees na siyang makakatulong sa community as a whole. Ang bawat committee na mabubuo ay magkakaroon ng education tsaka training yung mga members nila. Ito yung magpe-prepare sa kanila para sa future responsibilities nila sa community. Yung mga committees na mabubuo, sila yung mga magiging tulong, parang pinakatulong sa mga health programs ng community. Ang main target pa rin kasi, kung tatandaan nyo, ng community organizing ay ang pagtulong-tulong ng lahat ng mamamayan ng buong komunidad para masolusyonan yung problema nila. We should always remember na nandoon tayo sa community para tumulong. Pero dapat nandoon sila para magtagumpay yung organizing na ginagawa natin. Ay, yung ano, sikyan po. Sabi, hindi na sa inyo lang si ate. Organize and unify. Yan na dapat ang estado ng community phase na to. More on mobilization na dapat pagdating dito. Kasi makikipag-link na kayo or ang community sa mga government leaders and programs para mas mapa-asenso ang komunidad. At dahil organized at unified na ang community, kaya na nila ngayon magkaroon o magtatagpuan ng mga secondary leaders as organizers will help in developing them. Masasabi ko talaga based on personal experiences na mahirap talaga mag-organize ng isang community. Maraming hardships. Kadalasan mararamdaman mo yun pag palipat na kayo sa susunod na phase ng community organizing. Ang advice ko lang sa mga future community organizers natin, i-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo kahit maraming hardships, maraming hirap. Itong next line na sasabihin ko, alam ko, gas-gas na to. Sinabi rin to ng mga CA namin nun eh. Sabi ko nga nun, corny. Pero it makes sense na pag may tiyaga, may nilaga. Dukha sa murang idahad na pariwara. Hanggang kailan pa ako maghihirap ng ganito? Sana'y tulungan mo akong magbago.
karapatan.